Simbuyo ng damdamin at apoy. Lani Hula Divai. Sa dalampasigan ng Waikiki, kung saan hinahalikan ng araw ang gininto ang buhangin at hinahaplos ng mga alon ang dalampasigan na may walang hanggang bulungan. Isang kwento ng pag-ibig ang isinilang sa pagitan ng hula dancer na si Lani at ng Californian doktor na si Richard. Si Lani, na ang pangalan ay nangangahulugang pikalangitan sa Hawaiian, ay isang batang medikal na estudyante na may hindi matitinag na diwa ng mga alon sa Pasipiko. Sa eksena sa hotel sa Hawaii, binago niya ang sarili bilang isang diyosa ng hula, kung saan ang bawat galaw ng kanyang balakang ay isang spell ng passion at fire. Ang kanyang sayaw ay isang himno ng ecstasy, isang sayaw ng pang-aakit, kung saan nag-aalab ang apoy ng pagnanasa sa bawat galaw ng kanyang katawan. Si Richard, na ang pangalan ay nangangahulugang makapangyarihang pinuno sa Ingles, ay nabighani sa paraan ng paggalaw ng turista sa California ng may hypnotic na biyaya na para bang hinahaplos ng mga alon ang dalampasigan, na pumukaw ng malalim at pangunahing pakiramdam sa loob niya. Nilapitan niya ito nang may pagkamagalang ng isang sinaunang mandaragat, ngunit sa kaibuturan niya, higit pa sa pag-uusap ang gusto niya. Pinangarap niyang mawala ang sarili dito. Sa pamamagitan ng pagbabahaginan ng mga sandali ng magkasama, natuklasan ni Richard na sa likod ng pagmamataas at determinasyon ni Lani ay tinatalo ang isang madamdamin at mahinang puso. Tinatrato niya ito ng may paggalang at lambing na nararapat sa kanya, kahit na sa kanyang pinakamatalik na panaginip ay nais niyang palabasin ang apoy na nag-aalab sa kanyang balakang. Sumanib sa isang sayaw ng pag-ibig at lubos na kaligayahan sa harap ng kagandahan at talento ni Lani sandali na ginamot niya siya. Nakita kong sumasayaw ang balakang niya. Sa kanyang pananatili sa isla, siya ay naging kanyang personal na gabay na inilalantad ang mga lihim ng madilim na kaugalian nito at ibinabahagi ang kanyang pinakamalalim na pangarap. Araw-araw, sa isang ipuipo ng sayaw, nararamdaman ang init ng kanyang katawan sa tabi ng kanyang, ginalugad nila ang mga nakatagong sulok ng isla. Habang sinasabi niya sa kanya ang tungkol sa kayamanan ng kanyang kultura at ang kagandahan ng natural na kapaligiran nito. Sa kanilang pag-uusap, sa gitna ng mga alon sa hangin at kaluskos ng mga dahon, natuklasan nila ang isang bagong mundo, kung saan ang oras ay tila tumitigil at kung saan tanging ang kasalukuyan ang umiiral sa pagitan ng dalawang mausisa na kaluluwa. Lumipas ang oras at bumalik si Richard sa California, dala ang alaala ni Lani at ang pangako ng pag-ibig na lampas sa distansya. Ngunit para kay Lani, ang pag-asa ng kanyang pagbabalik ay parang isang bituin sa kalangitan sa gabi, maliwanag ngunit panandalian. Natatakot siya na ang kanilang pagkikita ay isang panandaliang panaginip na nakatakdang maglaho sa bukang liwayway. Ngunit iba ang inihanda ng tadhana. Sa isang maaraw na hapon, bumalik si Richard sa Hawaii na may determinasyon at pusong puno ng pagmamahal. Lumuhod siya sa harap ni Lani, binigyan siya ng singsing, at ang kanyang mga pangarap ay naging mga pangako. At sa sandaling iyon, sa gitna ng lagaslas ng alon at halimuyak ng mga tropikal na bulaklak, nalaman ni Lani na tunay ang kanilang pagmamahalan na walang hanggan gaya ng sayaw ng hula na nagtagpo sa kanila. Sa kanilang honeymoon, sa privacy ng kanilang beach bungalow, inilaan ni Lani at Richard ang kanilang mga sarili sa isa't isa sa isang sayaw ng passion at ecstasy. Ang kanilang mga katawan ay lumipat sa ritmo ng hula na nagsasama sa isang simponya ng kasiyahan at pagnanasa. Bawat galaw ng kanyang balakang, bawat mapagmahal na bulong ay ang himig ng kanilang malalim, walang hanggang koneksyon. Sa unang gabi ng kanilang honeymoon, sa ilalim ng mabituing langit ng Hawaii, sina Lani at Richard ay itinapon ang kanilang mga sarili sa apoy ng pag-ibig na may matinding pagsinta. Ang kanilang mga halik ay parang nektar ng mga tropikal na bulaklak, matamis at nakalalasing, habang ginagalugad ng kanilang mga kamay ang bawat pulgada ng balat ng isa't isa, na may pananabik at debosyon ng pagmamahal at pagnanasa. At kaya, sa gitna ng mga bulungan at daing, isang mapusok na halik at sama-samang haplos sa pagitan ni Lani at Richard. Mga halinghing ng sarap na maihalong mga bulong ng pag-ibig sa liwanag ng hangin sa gabi, habang ang kanilang mga katawan ay lumubog sa pinagsasaluhang kaligayahan. Ang bawat haplos ay isang pagpupugay sa pananabik na lumamon sa kanila, at ang bawat maliit na hiyaw ng kagalakan ay isang chord ng pasasalamat sa sansinukob sa pagsasama-sama nila. Sa sayaw ng pag-ibig, gumagalaw ang kanilang mga balakang na parang sumasayaw ng hula. Ang puwitan ni Lani ay nagkontrata at gumagalaw sa perpektong pagkakatugma sa ritmo ng kanyang puso, na nagpapataas ng kanilang pagnanasa sa bagong taas, sa tropikal na pagnanasa.
Ang kanilang mga katawan ay natunaw sa isang marubdob na yakap, kung saan ang oras ay tumigil at silang dalawa lamang ang umiiral, na nagkakaisa sa isang walang hanggang buklod. Natuklasan ni Lani at Richard ang lubos na kaligayahan ng tunay na pag-ibig, kung saan ang pag-indayog ng kanilang mga balakang ay naging himig ng kanilang walang hanggang pagsasama. Sa mahiwagang gabing iyon, nangako sila sa isa't isa, tinatakan ang kanilang pagmamahalan ng apoy na nag-aalab sa kanilang mga puso, at naghanda na sumayaw ng magkasama para sa kawalang hanggan. Kung nagustuhan mo ang video pagkatapos ay i-like ito at mag-subscribe, ito ay makakatulong sa amin ng malaki. At ikaw, anong kwento mo?